So guys, meron pong nag-request na gawan ko daw ng review itong motor ko naman, which is nagawan ko na dati. Kaya ang gagawin na lang po natin ay yung kung ano ba ang assessment ko dito sa Rusi KRY after ng 3 months ng pagte-trail. Bibigyan ko lang kayo ng konting background. Wala po kasi akong alam talaga sa pagte-trail. Ang alam ko po ay mag-downhill enduro sa mountain bike. Dahil nga nagkakaedad na tayo, hirap na tayo sa padjak, lumipat na tayo sa dirt bike. Napag-isipan ko na itong KRY ang bilhin kasi para mura lang gagastusin ko. Magda-down lang ako ng 5,000. Kung sakaling hindi ko magustuhan, kung sakaling ma-injured kagad ako, pwede ko soli sa Rusi. Pero umabot na siya sa akin ng 3 months. Ibig sabihin, okay naman yung performance niya. Maayos naman. Meron lang tayong mga konting kinalikot kasi pansin ko medyo hirap na pagka mahirap na yung trail. Nung una, nung nagpa-practice pa lang ako sa kalsada, sa medyo light na trail, walang masyadong ahon, okay lang. Pero nung medyo nasama na ako sa ang gusto may hirap na trail, doon ko na nakita yung kakulangan ng stock na Rusi KRY. So meron tayong mga ibang binago. Ito na siya guys, medyo nilinis ko na. Pinagtatanggal ko na rin yung mga sticker. Actually, hindi lang sticker tinanggal ko na rin, kinaskas ko pati yung mga logo niya dito, yung logo niya sa pipe, yung logo niya dun sa kabilang side nitong crankcase, pinagtatanggal ko na lahat. Ayoko kasi nung maraming masyadong logo. Tapos guys, hindi na siya ganun kakinis kasi syempre alam niyo naman sa trail, maya puro tumba, puro outbalance ang inaabot natin. So ipapasyal ko kayo ngayon dito, tapos papakita ko sa inyo kung ano na yung mga ginawa ko para dun sa mga gustong magsubok ng trail, kung sinisipat nitong KRY, medyo may idea na kayo. Okay, simulan na natin, lilibutan natin ha. So guys, itong Rusi KRY, ang unang maipipintas nyo dito kapag kayo ay ngayon pa lang magda-dirt bike, mabigat. Mabigat siya talaga. Hindi siya kasing gaan ng mga branded. Halimbawa, Kawasaki KLX o mga Honda CRF. Siyempre, mas mahal naman yun. Ito kasi, lalo kung wala pa naman kayong experience sa pagte-trail o pag-enduro at budget lang din naman ang pera nyo, dito kayo magsimula. O kaya naman yung microbike na 150, yung MX 150. Pwede na yun. Kasi alam nyo, pagdating naman sa trail, hindi naman pagandahan ng motor yan kasi gagasgasin nyo lang din yan doon at itutumba mayat maya. So, ang ginawa ko una dito sa motor, dahil nga napansin kong mabigat, pinagtatanggal ko muna yung mga nakakabigat sa kanya. Katulad nito. Ito nung mga unang trail ko, nagkasira-sira na to. Kasi sumabit ako sa mga kable na basura na nakakalat sa daan. So, napilipit yung chain guide, napilipit, napunit, tinanggal ko na lang. So, bawas bigat na yan. Tapos, tinanggal ko rin to, yung cover dito. Yan. Yan, tinanggal ko yung cover na yan. Kaya ako naman tinanggal yan nung nag-trail kami sa putikan. Napuno lang ng putik yung loob nito. So nung nilinis ko, hindi ko na kinabit ulit. Then tinanggal ko rin to. So yung kabitan ng plate number. Lahat ng pwedeng makabigat. Bawat gramo ay mahalaga. So dito yan nakakabit yung kabitan ng plate number. Mapapansin nyo yung signal light. Dito yan naggaling Tinanggal ko, nilipat ko dito. Ginawa kong pababa. Pansin ko, tuwing aakit baba ako sa motor, tinatamaan ng binti ko. Tsaka yung mga kasama ko rin na naka-KRY, nagkaputol-putol na yung ganyan nila. So, ganyan na ginawa ko para mas tumagal buhay niya. Kita pa rin naman yan kapag nagagamit ako ng signal light sa daan. Tingnan niya. Di ba? Kita pa rin. Tapos yung sa harap naman, binaliktad ko yung kabit. Nandito na siya ngayon. Dati nandito yan, papunta dito. Pag ganyan. Ngayon, pinasok ko doon sa kabila. Kasi para bawas sabit. Tsaka para tumagal. Ngayon, hindi lang yan yung tinanggal ko. Ayoko rin ng may side mirror kasi magkakabali-bali lang yan sa trail. And then, ito, pinalitan ko to. Yan o. Ito, stock niyan Bukod sa bakal to na mabigat, may design siya na ganito. May butas nito. Ngayon, yung kasama ko na naka-KRY din, nasabit yung ganto niya, nabali. Sabi ko, papalitan ko na nga ako yan kaysa mabalian din ako pag nag-trail ako. Pinalitan ko ng ganito. Mura lang to, nasa 300 plus lang to. Folding pa, alloy naman yan. Then ito, tinanggal ko yung ganyan niya. May ganyan kasi yan Kasi para hindi ako masyadong bumubuka kapag nagbabalanse ako ng trail. Tabi ka muna dyan.
rescue ko yan. Nagre-rescue po kasi ako ng mga animals pagka may budget. So, kinaskas ko po yan, pinutol ko para mabawas yung bawas timbang na at bawas size na rin. Nilagyan ko po yan ng fuel filter para kung sakaling makargahan ng medyo marumi-ruming gasolina, ma-filter muna. And then dito sa kabila, ayun, tinanggal ko na yung mga angkasan niya. Mapansin nyo, wala na. Dito yan, may angkasan dito yan. Tinanggal ko yan. Dagdag bigat lang yan, hindi naman to gagamitin pang angkas eh. Pinutol ko ito, iniksyan ko. Mahaba kasi masyado para sa akin. Iniksyan ko, tapos binaba ko yung mounting niya. In-adjust ko dito. Ayun, kinalas ko muna to, tapos in-adjust ko para bumaba. Dati kasi nakataas siya na mga hanggang dito. So, pag magpipreno ko, tataas mo pa yung paa mo ganun. So, iba ko yung mounting. Then, inilipat ko ng pwesto to. Itong baso ng brake fluid. Dati to, dito. Diyan, nakaganyan siya dyan. Tinanggal ko na ngayon yan. Tapos, grinder ko yung mga sobrang bakal dito. Nilagay ko na to dito. Para kung sakaling sumimplang man, mas secured siya kasi dito eh. Tapos, bawas bigat na rin dahil binawasan ko yung mga bakal-bakal niya. Di lang yan, lahat ng mga pwedeng makabigat. Katulad dito, kung nakikita nyo itong tornilyo na to, stopper to eh, para pagka lumiliko ka, dyan tatama to, yung ito, dyan tatama. Kaya ko yan tinanggal, yung stopper nito, maumbok, masyadong malaki, so medyo bawas din yung pwedeng iliko ng manibela. Then, nung tanggalin ko ang haba ng tornilyo, pinalitan ko ng mas maiksi para bawas bigat. Ayan, kung mapapansin nyo, naglagay ako nito para pagka nai-stack tayo, nababalaw, may hilahan, may mahawakan yung mga tutulong. Pati dito sa likod, nilagyan ko yan. Tapos guys, ang KRY kasi, medyo matangkad na motor to eh. Ang height ko, 5'6". Pag umupo ako dito, sakto lang yung paa ko sa baba. Ngayon, gusto ko kasi yung medyo masayad pa yung paa ko. So, tinabas ko to. Tinanggal ko na yung stock na foam nito, tapos tinabas ko yung plastic niya sa loob. Nilapatan ko ng ibang foam. Yung foam na mas malambot. Matigas kasi yung foam ng KRY. Ngayon, meron din ako mga in-upgrade dito. Kasi para naman may laban-laban tayo sa trail. Itong gulong niya, stock pa rin, 16 pa rin. Saka na ako magpapalit ng 18 kapag napudpud ko na to. Which is malapit na. Yan o, tignan nyo. Ano lang to, 3 buwan, malapit ko na mapudpud. Kasi weekly talaga ako nagte-trail. Ngayon, kinabitan ko yan ng 2 rim lock. Search nyo dito sa channel natin. Pinakita ko kung paano yung ikakabit. Ako lang din nagkabit nun. Doon sa mga hindi nakakaalam yung rim lock, kaya yun nilalagay. Kasi para pagka nandun ka na sa trail, pag nilambutan mo tong gulong, ay kakapit yung rim lock. Nilalak niya itong goma dito sa rim. Hindi may iwanan sa ikot tong goma. Kasi pag walang rim lock, iikot itong rim, may iwanan yung goma, masisira yung interior mo. So ako, 2 nilagay ko nun. Sa harap, hindi pa ako naglalagay. Pero maglalagay din siguro ako kahit isa. Tapos guys, sabi ko nga sa inyo, medyo kapos itong KRY pagka sobrang ahon. So ginawa ko ngayon, binuksan ko yung carburetor, tapos nakita ko yung jetting yan, 88. Pinalitan ko ng 105. Yun, mas lumakas na. And then tinanggal ko yung silencer nitong tailpipe. And then guys, kung mapapansin nyo, mas maiksi na yan. Hindi ganyan kahaba yan. Kung tinabas ko yung kahapon, papakita ko sa inyo yung pinagtabasan. Ayun, ito yung pinagtabasan, oh. Yan, ganyan. Ganyan yan, oh. Ganyan kahaba yan. Yan, ganyan kahaba yan. Tapos, tinabas ko to para mabawasan ng timbang at saka mabawasan yung vibration, tapos mas mabilis makakalabas yung exhaust. Then medyo pinalish ko na rin ng konti para medyo kumintab. Tinira ko ng 600 na liha. Ginamitan ko ng sanding machine. Pinalitan ko to. Ito yung stock niyan, 13T, 13 ng ngipin yung stock. Pinalitan ko ng mas maliit ng 12 para mas malakas umarangkada. Mas malakas ang torque. Sabi kasi nila, ito daw ang palitan. Kasi 43 ito eh. Gawin daw 51. E di pag ginawa kong 51 yan, makakadagdag lang sa bigat. Tapos, mas bababa tong sprocket niya. Maliit na nga yung gulong natin. Pag nasaya dyan, baka magka-problema pa tayo pag nasira yung kadena. So, inayaan ko na lang siyang ganyan. Niliitan ko to. Na
maganda naman naging resulta. Kasi parang ganun din yun eh. Pag nagbawas ka ng isang ngipin dito, para kang nagdagdag dito ng 4. Ngayon, maganda na yung bira niya. Umaangat na siya ngayon talaga. Madali na mag-practice ng wheelie at saka ng pivot. Ay, ito mahalaga to guys. Ito, baka makalimutan ko ito. Nilagay ko to. Skid plate or bash guard. Ano lang yan? Chopping board lang yan. Pinakita ko rin kung paano ko ginawa yan dito sa channel natin. So, search nyo na lang. Chopping board lang yan. 100 pesos lang yan. Pero, pinoprotektahan yan yung ilalim natin. Kasi katulad nitong sa akin, naka-stock pa na gulong. Maya talaga nasasabit to. Or nasasayad dun sa malalaking bato. Hindi kagad masisira tong natin, yung frame. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo yung mga nagawa ko na dito sa KRY 150 natin. 150 lang pwede na. Lalo sa katulad ko na hindi naman ako mabigat 140 pounds lang ako Nagpapayat pa ako. Siguro mga 138 na lang ako ngayon, 137. Okay na yung 150. Yung kayang ratingin ng mga naka 200, 250cc, kaya din ito. Iaayos nyo lang ng konti. Pero, nagbabalak akong kumuha ng yung isa yung sinabi ko nga kanina, yung MCC. MX 150 kasi mas magaan naman yun, mas mura pa pagka nabenta ko na scooter ko, kukuha ako ng ganun. Pero wag kayong matakot kumuha ng Rusi. Hindi ako sa nagpo-promote ng Rusi. Sabi ko nga sa inyo, kukuha ako ng microbike Huwag kayong matakot kumuha ng Rusi. Pangalawang Rusi ko na to. Yung mga nagsasabi dyan na pangit ang Rusi, mahina ang Rusi, sirain ang Rusi. Hindi nila alam yun kasi hindi pa sila nakabili ng Rusi. Or naiinggit lang yan. Sa totoo lang, napaka-practical ng Rusi. Mura na, matibay pa. Kaya nga lang, siyempre, hindi mo pwedeng itapat talaga dun sa mga hindi mo pwedeng itapat talaga dun sa mga branded, lalo na pagka mga production bike. Ang makina nito, kasi ang makina nito ay push rod. So ma-vibrate ito, pero kagandahan kasi ng push rod, matibay talaga sa ahonan niyan. Tsaka yung makina mismo, mas matibay yan kaysa dun sa mga naka-chain. Kagandahan naman ng naka-chain, mas pino-andar nun at tsaka mas matulin sa rektahan yun. Hindi naman tayo re-rekta, hindi naman tayo magmo-motocross. Ang laro natin, enduro. So pag enduro, ito ideal ito. Ideal yan. Pero maganda rin syempre yung naka-chain, okay din yun. Pero kung sa patibayan nga, hindi mananalo sa patibayan yung chain dito sa push rod. So yun lang guys, abangan nyo bukas. Pag natuloy ako mamaya pumunta sa microbike, gagawan ko ng review yung MX 150.